Habang kuha sa video ng isang bayan patroller ang gurong nagpahid ng putik sa mukha ng dalawang estudyante. Sumbong ng bayan patroller, hindi raw kasi nahugasan ng mga estudyante ang kalderong ginamit nila sa project. Exclusive mula ng Union, nagpapatrol, Sol Aragones. Sa videong ito na ipinadala ng bayan patroller, kita ang guro na tila nilamutak ng putik ang mukha ng dalawang estudyante habang nakaupo ang mga ito. 2 beses ito ginawa. Lumuluha at may trauma pa rin ang dalawa sa tuwing maaalala ang nangyari sa kanila. Kwento ni Teresa na late siya sa klase kaya nagalit ang kanilang profesor na si Elizabeth Galaraga habang maingay naman daw ang reklamo kay Maricel. Pero ang matindi raw na ikinagalit ng profesor ay nang hindi agad nila nahugasan ang kaldero na ginamit ng kanilang klase. Sa magulang ko, hindi ko naranasan yung ganun. Yung po, takot po namin sa kanya, ma'am, hindi na po maalis, ma'am. Isang compromise agreement ang pinapirmahan ng pamunuan ng eskwelahan sa mga complainant at sa gurong inirereklamo. Malinaw na nakasaad dito na epektibo ng summer 2012 ay ililipat na ng campus ang nasabing guro. Ang ikinasasama nila ng loob ngayon hanggang sa mga oras na ito ay nandito pa rin ang guro. Sinubukan naming kunan ng panig ang guro, pero kukonsulta raw muna siya sa kanyang mga abogado bago magbigay ng pahayag. Ayon sa Chancellor ng Don Mariano Marcos Memorial State University, bumuo sila ng ad hoc committee para imbestigahan ito. Pero ayon sa kanilang presidente, dapat daw ay idiniretso na sa kanya ang reklamo. Dahil walang authority yung committee, lahat ng ginawa nila na-void. Sana magsampa ng kaso dito sa Office of the President kasi yun po ang policy natin. Nangako naman siya na kapag natanggap ang reklamo, sa loob ng 1 buwan ay aaksyonan niya ito. Ayon naman sa CHED, kung sa level ng universidad ay hindi mabigyan ng agarang aksyon ng reklamo ng mga estudyante, maaari silang dumiretso dito upang maghain ng reklamo. Gayunman, iimbestigahan na rin daw nila ang insidente. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Kailangan ba bang humaba ang usapan sa ganon? Si Atty. sa Pitula, di ba, yung presidente ng universidad? Attorney siya. May kasabihan doon, kuya. Res ipsa loquitur. Ano yung sabihin nun? Huwag mong pahiran ng putek. Hindi. Ang ibig sabihin nun ay the video will speak for itself. Makibahagi po sa Bayan Mo Ipatsol Mo, mag-email sa ireport@abs-cbn.com o mag-post sa Bayan Mo Ipatsol Mo Facebook at sa Twitter account na @BayanMo. Naperwisyo naman ang mga residente sa may Quirino Highway sa Quezon City nang araruhin ng isang truck ang 2 poste ng Meralco. Nagpapatrol si Jackie Manaba. Magdamag na gumamit ng kandila ang mga residente ng halos 200 bahay sa bahaging ito ng Quirino Highway sa Quezon City. Nabali at naararo kasi ng delivery truck na ito ang 2 poste ng Meralco doon kaninang madaling araw. Kaya ang mga residente naiinis sa driver ng truck. Pinuntahan ko nga kagad yung driver ng truck. Batang-bata pa pala eh. Sabi ko, tibay mo boy. Poste pa binangga mo. Mainit. Siyempre, hindi ngayon makatulog, magdamag. Apektado na yung pasok mo bukas. Nataranta raw kasi ang driver na si Daniel Agosto nang hindi niya makontrol ng maigi ang matigas na manibela ng truck. Ikinabit niya ito sa gilid ng highway. Pero imbis na preno, sa linyador na pala ang naapakan niya. Hindi na nakaabot ng 30. May nangalang takbo na po. Sir. Sana maintindihan niya ang sitwasyon kasi hindi naman natin sinasadya kung ang pangyayari. Naglamay rin tuloy ang mga tauhan ng Meralco para ayusin ang nasirang poste. Aminado silang luma ang isa sa mga poste, pero hindi raw ito basta mababali kung hindi malakas ang pagkakabangga rito. Kasi kung mabagal rin, hindi niya kaya patumbahin yan. Tingnan niyo yung sitwasyon ng poste. Talagang inararo niya ng gusto. Kakasuhan ng may-ari ng truck dahil sa nasirang mga poste. Samantala bandang hapon ang tuluyan ng maibalik ang kuryente sa lugar at maiayos sa mga nalaglag na kable na maaari ring makadisgrasya. Jackie Manabat, Patrol ng Pilipino. Matinding revelasyon ang aabangan sa pagwawakas ng dahil sa pag-ibig sa huling linggo nito. Hindi naman maawat si Piolo Pascual na pinugbog ng halik si Eugene Domingo. Bakit kaya? Alamin sa report na ito. Hindi ako
Di mapigilang mapatili ni Eugene Domingo nang siya'y paulit-ulit subukang halikan ng producer ng pelikulang Kimidora and the Temple of Kieme na si Piolo Pascual. Panay kulitan ng dalawa sa Thanksgiving party ng part 2 ng pelikula na tumabo na ng mahigit 100 milyong piso. We reached 100 nung Saturday. So hopefully before Wednesday maka 120. Kaya hilit ni Eugene, Makatanggap ng mga bonus. Yun na yun. Bakasyon ko, Minsan nagtitipid love ako. Sa Czech Republic. So pag hindi na ako umuwi, alam nyo na yun. Love life, check na check. papuntang Czech Republic si Eugene para sa Karlovy Vary International Film Festival para sa babae sa septic camp. Dahil sa blockbuster success ng Kimidora, Johnson, look! Yes, ayaw niya sa gusto merong part 3. ibang klase rin ang suporta sa mall show ng Dahil sa Pag-ibig. Hinaranan ng mga bidang sina Piolo at Jericho Rosales ang kanilang fans. May autograph signing pa. Pero may kasamang lungkot ang cast sa papalapit na pagtatapos ng serye. Grabe yung bonding, grabe. Ang saya ng mall show, ang saya ng grupo. Halos ayaw mag-iwalay. Tumitindi pa ang tagko sa serye. Paano ko kayo kakausapin? Kahapon, tinutukan ang maaksyong mga eksena ng konfrontasyon, iyakan, at suntukan sa Dahil sa Pag-ibig. Ito na yata yung pinaka-emotionally challenging na role na nagawa ko because may limitation pagkapare. Inilagay ko kayo sa pedestal! Dapat tutukan ang revelasyon sa karakter ni Piolo, lalo na sa pagtatapos ng serye sa Biyernes. Ay, bitaw mo na papatayin kita pag binayasa niya! Papatayin mo ako! Heavy drama. Nag-aaway. Nagsimula ang ating balita, awayan, tapos ang awayan na naman. Gretchen, bakit ba sila Nag-aawayan nag-aaway? ba nila? Ha? Nagsisigawan pa. Matatapos na lang balita natin, nag-aaway pa na. Ayun. Ano daw? Ay, nako. Ay, basta, May bagong term pala ngayon ng polis. ano, Abduction. yung tipong hihiramin lang sandali ang bata. Pero Pwede ibabalik yung, din. pwede yung agamin muna namin yung anak ninyo, pero tubusin nyo That's abduction. Hindi. Pag tutubusin na, kidnapping na. Yun ang sabi ng pulis. Eh, Ayaw hindi nga. aminin, Paano mo nangyayari. nalaman na hindi tinubos yun? Oo. Yun nga ang ikinasasakit ng loob ni Sino? Tessie Angsi sa interview kanina. Ano ba Dahil sabi doon sa sa'yo? kasong yun, Oo. nalaman nila na hinihingian ng 50 milyon yung pamilya. At sabi nga naman Tessie Angsi, kaya nga nag-i-school bus yan Diba wala nga ganun ng kapasidad. So sabi nga, nagkakaroon ng negosasyon. Ang akin lang ipinagtataka, kabayan at ate, bakit alam ni Tessie Angsi ng kanilang grupo, may negosasyon, yung NBI sinasabi, kidnap for ransom, tanging ang pulis na nagsasabi na walang ganun na nangyayari. Yun ang mahirap kapag hindi ka umaamin kung ano ang nangyayari talaga sa paligid ng ating bansa. Kita mo yung kidnapping na, sasabihin pa abduction. At saka, yung ang tanong ko, tanong ko kay Maan kanina, bakit yung bata ay mag-isa doon? Kung talagang minanmanan muna ng NBI yung lugar, bakit hindi nahuli yung mga suspect? Bumili nga ng pagkain daw. Bumili daw ng pansit. Ang akala ko, Baka daw natatanong bumili mo, ng pagkain. ba't nila napag-deliver? Oo nga naman, may Ba't- cellphone ba't mo- naman Ba't sila. mo iiwan ang isang kidnap victim Na mag-isa. na mag-isa? Hindi ka panipaniwala ang kwento ng pulis. Ewan ko ba? In denial sila. Oo, yun ang ito problema. ay- Gaya nung kaninang nakawan sa Robinson. Paano sinabi ng polis? Yung style kita na nila. Yung style ang nakita nila. Hindi yung mga Alam na natin suspect. yung style. Oh, At least, magpasalamat ka, count your blessing, na at least alam nila yung style. Correct. kaya nga nakakauli-uli yung mga yan dahil alam nila hindi naman sila mahuhuli. Alam naman nila na may CCTV yung Robinson. Pero alam nila na yung CCTV malabo. Yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kabayan? At kami ang mga patrol, hindi ako muna. Ay, Corina. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Masyado ka nagmamadali. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Hanggang bukas, kabayan. Salamat po at magandang gabi, bayan!